Warning: the following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. Good morning mga ka-airgun. May binigay sa atin na rifle scope from South Korea. Bait nung nagbigay nito. KTW. Ibig sabihin Korea Technology and Standard. Ang mga ganitong scope daw, shock resistant, waterproof, at saka durable, gawa sa quality materials. Compact din ito mga ka-airgun, lightweight kumpara do sa Discovery na ginagamit natin. Ang drawback lang niya, mababa yung magnification kasi nasa 3 to 9 by 40 lang yung specs nito. Ang price pala nito nasa 200,000 to 300,000 Korean won. Sa Philippine peso, naglalaro din sa 8,000 to 15,000. Kaya, swerte natin. Nakalibre tayo. May kasama pang airgun pellet na 167 pieces. Meron pa siyang 1 piece na scope mount. Sukat na sukat dito sa unit natin. 11mm. So, try natin siyang i-zero sa labas mamaya. Nandito na tayo sa labas mga ka-airgun. Pinatong lang natin siya sa mesa, wala tayong gato. Bali ang pinaka-support niya yung bipod. I-bore sight pala natin yung barrel natin. I-align natin dun sa target paper para hindi tayo magsayang ng maraming pellet. Nilagyan na rin natin ng side cam. Tinanggal natin yung mga takip ng dial. Hindi siya user friendly dahil kailangan natin ng extra tool sa pag-adjust ng turret. So, try natin ng 2-shot zeroing kung accurate yung ganitong scope mga ka-airgun. Stay tuned lang po. All set na tayo for zeroing mga ka-airgun. Yan pala yung reticle nya, duplex reticle or circle reticle. First shot mga ka-airgun. Kumilid, nasa taas, bandang kaliwa mga ka-airgun. Yan yung magiging baseline natin sa pag-adjust ng turret. I-adjust natin yung elevation hanggang sa tumapat dun sa point of impact. Pagka naka-align na yung elevation niya, tsaka natin i-adjust yung windage. Yun yung magiging diskarte natin para makuha natin yung 2-shot zeroing. Stay tuned lang mga ka-airgun. Tsagain natin yung pag-adjust para makatipid tayo sa pellet. Ang goal natin, maitapat yung center point ng reticle dun sa gitna ng point of impact. Walang cut yung video mga ka-airgun para makita nyo kung paano natin siya siniro. Konting adjust na lang mga ka-airgun. Medyo gumagalaw kasi itong bipod eh. Second shot mga ka-airgun. Ayos, dead center mga ka-airgun.
Confirm na lang natin. Tingnan natin kung di siya lilipat. Doon pa rin. Isa pa. Okay na okay mga ka-airgun. 4 shots group. Halos isang butas lang. Round 2 tayo mga ka-airgun. Tingnan natin yung shots group niya sa target paper. Asintahin natin yung pinakagitna. Lapitan natin mga ka-airgun para makita natin yung shots group. 5 shots sa 25 meters. Ganda ng tama mga ka-airgun. Very accurate pala tong scope na to. Ang advantage pa niya dahil naka circle reticle, mabilis siyang ipangasinta. Syempre hindi kumpleto yung zero wing natin kung hindi natin ito try sa actual hunting. 30 meters, try nating headshot. Sa pool mga ka-airgun, headshot. Try natin sa 50 meters. Ayos, bagsak yung bala. Lumipad yung mga ibon. Thank you po sa panonood. Big shout out to Lee Jong Jun. Gamsahamnida.